Bago ko pala i-share sa inyo kung paano nagbabanlaking dito sa modem ni dito Wi-Fi. So, bigyan ko lang kayo ng overview rito sa Wi-Fi na to physically, no. So, ito may takip dito. So, may isa siyang antenna port. So, sooner or later, lalagyan natin ng antenna rito. Tetestingin natin doon sa lugar namin sa bundok, siguro maglalagay pa ako rito ng isa antena. Ituturo ko rin sa inyo kung paano nilalagay to. Bubuksayin natin o operahin natin to para lumakas yung signal. Magkakaroon din ako ng mga test comparison sa modem. Doon sa isa kong modem, may testing natin dito. So ito nga palang brand ng ating modem is titignan natin dito sa likod sa ilalim. Kung nababasa nyo Zowie, no? Tapos nung tinitingnan ko itong charger niya, so ito namang charger is Huawei, so ito siguro sister company din ng Huawei, kaya solid talaga lahat ng Huawei. Napaka user friendly, so pag sinaksak natin to sa wall outlet natin, matik na to, nagpa-power on na. Hinahanap ko yung power switch niya, wala naman. So itong button lang na to, reset. Ito adapter, ito 1 LAN. Dalawa na siya, 1 at LAN. Kung titingnan nyo rito, 1 at LAN, ibig sabihin wireless area network tsaka local area network. Ito naman WPS reset, kung magre-reset tayo ng ating Wi-Fi password. So yun lang, dito yung light indicator, Wi-Fi indicator, signal strength indicator pag umilaw tong tatlo. So yan, andun sa ilalim yung SIM card natin, micro SIM. So ito ang overview ng ating modem. Hindi ko na-introduce sa inyo nung nag-unboxing tayo. So yun lang muna. Then mag-start na tayo doon sa ating bandlocking process, kung ano ba yung magiging improvement, bakit tayo na magbabanlock. So babalik natin ulit tayo kay dito. Ito ang maganda rito sa modem na to, kaya nga lang nakalock to kay dito, hindi to po pwede sa Globe na SIM card, smart na SIM card. Talagang exclusive itong modem natin kay dito. Nakalock ang software nito para kay dito lang. So magte-testing din tayo sa open line modem sa mga susunod na video. So bago ko simulan tong ating tutorial, mga boss, meron lang akong i-introduce sa inyong site, itong cellmapper.net. So i-type nyo lang yung cellmapper.net. So ito ang lalabas sa inyo, So hahanapin nyo yung area nyo sa cellmapper.net kung saan kayo nakatira, So katulad ko, naandito ko sa may Outlook Drive, yan, mapapansin nyo yan, Outlook Drive. So kung papansin niyo, ito yung signal ko, tandaan nyo, 1 and 28. So mamaya, yung reference na yan, pakikita ko sa inyo, Yan, nandiyan tayo sa area na yan, Outlook Drive, ito. Ito yung tower natin, 1 and 28, kung bakit yan lang ang sasagap na band blocking para sa lugar natin. So kasi malayo na yung mga kapitbahay nating tower, kaya yan lang. So then sa menu, type nyo yung provider, yung dito, type nyo lang yan dyan, search nyo lang. Yan. Type nyo lang yan dyan, lalabas naman yan, settings, ayan, display towers. So, yun. Pag binigay nyo yung provider at kinlik nyo, 5G, so, ayun, wala tayong 5G na wala, Pag kinlik natin ulit, 4G, tingnan nyo yung tower doon, bumalik ulit. So, iyan ang pruweba natin. So, bakit tayo ay walang 5G na lalabas sa ating modem. So,
Okay, simulan na natin, ano? So, papasok tayo sa ating device sa modem natin, ano? So, alam niyo naman yung tatype natin dyan, itong IP address natin, ano? So, make sure lang na nakakonect tayo sa ating dito modem. Ito yung ating dito modem 2.4. Dito ko lang ikinonect. Ito nilagyan ko lang na dito 5G yung isa. So, isang modem lang ito. Wag muna kayong malilito. Parehas lang naman din yan. 1 and 2 lang. Ito na siya, nag-assume lang ako rito na ito ang for 5G in the future. Sa 2.4 na nilagyan ko lang para hindi lang ako nalilito. So, log in nyo yung inyong credential dito, no? Sa previous video ko naman, tinuro ko na rin ito. So, ayan. Nakapasok na tayo sa dashboard ng ating modem. So, mapapansin nyo yung signal natin, 4G lang. So, pinakita ko naman sa inyo sa cellmapper.net. So, talagang sa area natin, 4G lang ang masasagap natin, ang signal. So, yan, connected devices. So, paano nga ba tayo nag-band locking? Punta natin tong advanced setting, systems, system settings, under system settings, mayroong developer options. So, magta-type tayo ulit dito ng ating credential, So, okay. Nakapasok na tayo dito sa sa developer options. Dito tayo sa band selection. Yan. Ngayon, ito yung tinesting ko na, nilagyan ko na ng B1 tsaka B8. No? So, dito tayo sa band 1, mag-testing tayo. Itong 5G, since wala tayo sa 5G, wala tayong 5G signal, nakikita nyo naman, kaya ito, set na lang muna natin sa no lock, since wala naman tayong 5G sa nasa sagap, itong 4G lang. So, sa 4G, wag muna natin nalagay sa band 1. Dito muna tayo sa band 3. Yan. Tapos, isi-save natin. Continue. Isi-save ang settings. So, yun. So, pagka-save na settings, check natin kung nakakonect pa ba tayo sa wifi natin. Nakakonect pa rin tayo. So, gagawin natin, mag-speed test tayo sa band 3. So, bago gawin yan, lahat na, check muna natin yung ating home. I-home muna natin, kung may signal ba. O, nakita nyo, wala palang service yung band 3. So, wala tayong may speed test, walang signal. Balik tayo sa system natin. Balik tayo ulit. Pasok tayo ulit. Sa band selection ulit tayo. Band 40 naman tayo. Yan. Save natin. Yan nyo Since kanina sa cell mapper natin, 1 and 28 lang. Doon lang talaga siya may signal. Dito tayo sa 40. I-home natin. Tingnan natin ulit. Sa band 40, wala pa rin tayong service dito sa band 40. Kaya kung mapapansin nyo yung modem natin, wala. So, balik tayo. For this time around, punta tayo sa band 1. Check na natin ang band 1. So, wag na tayo mag-attempt sa 5G. Pumili ng 5G. Kasi wala naman talaga tayong 5G na makukuha, Click natin yan. Click natin yan. So, band 1. Dahil sa cell mapper natin kanina, kung babalikan natin, 1 and 28. 1 and 28 lang ang may signal. So, i-save natin. Continue lang.
access settings natin, ano. Tingnan natin yung home kung may signal na. Okay, refresh lang natin. So, hintayin lang natin kasi nagre-refresh yung ating modem. So, then finally, ito na. Yung ating band 1, ano? May signal na. So, speed test tayo. Sa band 1. Kung ilan ang makukuha nating test. So, 3.65. So, ngayon, alas 9:29, ano? Wala naman tayong outdoor antenna. So, kaya, yan ang nakukuha nating signal. So, skip na natin. Paspasan na lang natin. So, kaya bakit tayo nag-band lock? Tingnan natin ang difference. Basta tayo ulit. Balik tayo dito sa settings. Developer options. Balik tayo sa band selection. Tick natin yun. Band 28 na tayo agad. Rektahan na. Save. Continue. Ito ang gusto ko sa Huawei. Kapag band lock. So, tingnan natin ulit yung home natin. Home natin. So, nawala. Nag-reset ulit yung ating modem. So, hintayin ulit natin. So, ito na. Okay na yung ating band. Nandito na tayo sa band 23. Tingnan natin. System. Device information. Nakita nyo yung cell ID kanina, oh. 665. 665. So, parehas, ano? Ayan. 5156. Nakita nyo naman itong binato, band 28. So, dyan natin nakikita ko saan tayo nakakonect dahil binunlock natin. So, speed test tayo ulit. Ito yung kanina. Sa Okla tayo mag-testing. Natin. 28. So, para meron kayong idea kung ilan ng saan mas malakas ang signal. So, halos hindi naman sila nagkakalayo nung kanina. No? Yan yung kanina. Halos hindi naman sila nagkakalayo ng mga results. Yan lang mga boss. Pipili lang kayo dyan kung ano ang mas malakas sa ano nyo. Tapos, tingnan nyo lang yung YouTube kung saan mas maganda mag-play. Yung dating channel natin. Ito na yung ating Wi-Fi Pro ni dito. So, mag-unbox tayo ngayon. As a mom, I can... Ayun lang, baka tayo makapiright. Bilis, diba? So, guys, yun lang ang sa muna ngayon kung paano band blocking. So, sana may natutunan kayo. Next time around, testing tayo sa bundok, yun talagang walang signal, maglalagay tayo ng outdoor antenna, mag-modify tayo. Yan lang. Thank you.